Hindi ko makakalimutan yung unang araw ko sa call center. Madaling pa sa labas, may bitbit akong lumang backpack at baon kong kape sa lumang tumbler. Habang naglalakad ako papunta sa building, iniisip ko lang, sana makayang ko. Wala akong koneksyon. Wala rin akong extraordinary talent. Isa lang akong simpleng empleyado na gustong magbayad ng renta, makatulong sa pamilya, at magkaroon ng konting ipon. Pero sa loob ko, may maliit na boses na nagsasabing may mas malaki pa sa ganitong buhay. Nung una, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Akala ko, normal lang. Routine, trabaho, sweldo, tapos uwi. Pero habang tumatagal, naramdaman kong may kulang. Hindi ko pa alam kung ano, pero alam kong hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng calls at pagpasensya sa galit ng customers. Ngayon, habang binabalikan ko lahat, parang panaginip na lang. Dati akong follower. Ngayon, may sarili na akong kumpanya. Pero bago ko narating to, dinaanan ko muna ang mga gabing puro pagod, takot at duda sa sarili. Simula nang ma-hire ako sa call center sa Ortigas, naging routine na ang lahat. Pasok sa gabi, labas sa umaga. Headset, kape at script. Paulit-ulit. Sa pantry, habang nakatitig ako sa baso ng instant coffee, lumapit si Mike, ka-team ko. Pre, sabi niya, ilang taon ka na rito? 3, sagot ko. Ikaw? Maglilimang taon na, pero pareho pa rin tayo. Agent pa rin. Mahinang tawa, sabay buntong hininga. Minsan naiisip ko, hanggang kailan tayo ganito? Napaisip ako, hanggang kailan nga ba? Araw-araw na lang, same greetings, same angry customers, same supervisors. Parang walang bagong nangyayari. Pag-uwi ko, tulog na ang lahat sa bahay, tahimik. Ako lang ang gising, nakatitig sa kisame. Minsan, naiiyak ako nang hindi ko alam kung bakit. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil parang wala ng direksyon ng buhay ko. Isang gabi, nasigawan ako ng TL namin. Hindi ka nakinig sa procedure. Sorry po TL, nagmamadali lang kasi yung next call. Walang excuse. Kung gusto mong umangat, matutong sumunod. Tahimik lang ako, pero sa loob-loob ko, may kumukulo. Bakit parang kontrolado lahat ng galaw namin? Simula noon, nagsimula akong manood ng mga motivational videos. Mga kwento ng taong nagsimula sa wala. Parang nagising ako. Pero tuwing naiisip kong baka kaya ko rin, agad kong tinataboy yung idea na yun. Hindi para sa akin yan, bulong ko. Wala akong puhunan, wala akong alam. Pero kahit anong tangbi ko, bumabalik pa rin yung tanong sa utak ko. Hanggang kailan ka magiging follower? Dumating sa punto na gusto ko nang mag-resign. Hindi dahil sa trabaho mismo, kundi dahil sa pakiramdam na parang nakakulong ako sa paulit-ulit na cycle. Isang gabi, sabay kaming naglalakad ni Mike papunta sa bus stop. Tahimik lang sa simula, hanggang sa sabi niya, "Bro, naisip mo na bang magtayo ng business?" Napangiti ako, pero may halong sarkasmo. "Business? Wala nga akong extra pang load eh." Natawa siya. Ako, plano kong mag-online store. Subok lang." Tahimik ako buong biyahe pa uwi. Pagdating sa bahay, binuksan ko laptop ko. Tinype ko, how to start a business with zero capital. At doon nagsimula ang curiosity ko. Habang nagbabasa ako, ramdam ko ang halong excitement at takot. Sabi ng utak ko, subukan mo. Sabi ng takot ko, baka mapahiya ka. Hanggang isang araw, tinawag ako ng supervisor. "Ramon, sorry, pero hindi ka pa qualified for promotion." "Ha? Akala ko pasado ako sa metrics." "You need more initiative, more leadership." Parang sumubog yung mundo ko. 3 taon na ako, laging maaga, laging compliant, pero hindi raw sapat. Paglabas ko ng room, sinalubong ako ni Mike. "Hindi ka nakuha?" Umiling ako. Di patunayan mo." Simple lang sinabi niya pero tumama. Patunayan ko daw.
Kinabukasan, habang kumakain ako sa karinderya, nagsulat ako sa skills ko, interests ko, at mga problema sa trabaho. At doon ko unang naisip, baka pwede akong gumawa ng solusyon para sa mga empleyadong katulad ko. Simula noon, bawat after shift ko, nag-aaral ako. Nagbasa ako ng articles, nanood ng free webinars, nagtatanong sa mga kakilala kong may negosyo. Isang kaibigan ko, tinanong ko, paano ka nagsimula? Sabi niya, wala akong pera noon. Ang puhunan ko, oras at disiplina. Doon ko napagtanto, mindset muna bago pera. Sinimulan kong mag-freelance. Nag-edit ako ng content para sa maliliit na tindahan. Maliit lang ang kita, pero ramdam kong may saysay. Bawat bayad, parang validation. Kaya ko pala. Isang gabi, kinausap ko si Mike. Bro, may idea ako. Gusto kong gumawa ng maliit na team na tutulong sa local businesses para makilala online. Marketing agency? Tanong niya. Parang ganon pero maliit lang muna. Ngumiti siya. Game ako tiyan! Dalawa lang kami. Isang lumang laptop at libreng wifi sa kanto. Gumawa kami ng logo. Nag-message sa mga small businesses. Sa unang buwan, 0 clients. Pero hindi kami tumigil. Pagkatapos ng shift, kahit inaantok, nag-aaral pa rin ako gumawa ng proposal. Bawat rejection, pinalitan ko ng aral. Ilang linggo ang lumipas, may unang nagtiwala. Isang online bakery. Sumunod, isang clothing shop. Unti-unti, nagkakaroon kami ng momentum. Pero hindi lahat madali. Minsan nag-aaway kami ni Mike. Hindi mo pwedeng tanggapin lahat ng clients, sabi niya. Sayang kasi opportunity, sagot ko. Kung bumagsak quality natin? Tahimik ako. Napaisip ako. Oo nga no, hindi lahat ng chance kailangang sunggaban. Doon ko unang natutunang makinig, magtiwala at magpahinga. Sa pagdaan ng taon, lumaki ang maliit naming proyekto. Naging opisina, naging kumpanya, at naging tahanan ng mga taong dating katulad ko. Pagod, pero nangangarap. Nung araw na nag-resign ako sa call center, naninginig kamay ko habang pinipirmahan yung papel. Hindi dahil sa takot, kundi sa saya. Alam kong handa na ako. Wala akong special power ha, pero natutunan ko kung gaano kalakas ang taong marunong mangarap habang pagod. Ako si Ramon Cruz, dating call center agent, ngayon founder na ng maliit na digital agency. Natuto akong hindi lahat ng leader ipinanganak na may title. Minsan, nagiging leader ka dahil ayaw mo nang manatiling tagasunod. Na-realize ko, ang pagbabago nagsisimula sa tanong, hanggang kailan ako dito? At kung may tapang kang sagutin niya ng aksyon, doon nagsisimula ang tunay na tag-aangat. Ngayon sa opisina namin, lagi kong sinasabi sa mga bagong hire, huwag mong maliitin yung maliit mong hakbang. Dahil minsan, yun ang magdadala sa iyo sa malaking pagbabago. Kung hindi ko sinubukan, baka hanggang ngayon naka-headset pa rin ako, nakatingin sa call queue. Pero dahil tinaya ako sarili ko, natutunan kong baguhin ang direksyon ng buhay ko. Kung paulit-ulit na lang ang araw mo, baka panahon na karatanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang gusto kong marating? Hindi mo kailangan mag-quit agad. Magsimula ka lang. Isang ideya, isang proyekto, isang hakbang. Wala sa trabaho mo ang limitasyon. Nasa isip mo yan. Ang mundo, para sa mga handang sumubok. Kaya kung may boses na nagsasabing, hindi mo kaya, pakinggan mo rin yung isa na nagsasabing, subukan mo. Dahil sa dulo, hindi mo kailangan maging mayaman para magsimula. Kailangan mo lang maniwala na kaya mong baguhin ang sarili mong kwento. I think we've got a real chance to make this work.